Noong nagre-research ako mga dre, about sa last topic natin, ang kwento ng mga fallen angels. Bali, nasyak ako sa detalye na nakita ko tungkol kay Eva at Adan na nabuhay pala sila ng mahigit sa 900 years. Parang napaka-imposible naman mangyari yon kasi dito nga sa atin sa Pinas, yung umabot ka ng 90, ay pahirapan na. Kaya 900 years old pa kaya? Pero open-minded tayo mga dre. At syempre nag-research ulit ako. At napag-alaman ko na hindi lang pala si Eva at Adan ang ganun, kundi marami pang iba sa iba't ibang bahagi ng mundo natin. Nalaman ko na lang mga dre na noong unang panahon pala ay may mga tinatawag tayo na pagkain ng mga gods, or kung tawagin ko nga ay alien foods, na ipinamamahagi nila sa mga selected na mga tao lang. At yung mga napipili nila na binibigyan nila ay syempre nagkakaroon ng mga kakaibang attributes gaya ng humaba ang buhay at syempre yung mga wisdom na kailangan nila para mag-move forward ang sangkatauhan. Samahan niyo ako mga dre sa third episode natin, ang pinamagatang alien foods. Bali, napakaganda nitong topic na to mga dre, kaya samahan niyo ako hanggang muli. Paranormal ba ang hanap mo? Simula bata pa ako, naghahanap na ako ng mga topics na magsasatisfied sa curious mind ko. Nagsimula ang hilig ko dito nung nakapanood ako ng isang TV series. Ang pangalan niya ay X-Files. Bukod sa aliens, marami pa palang topics na paranormal na tiyak ko naman ay magugustuhan nyo gaya ko. Giants, angels, Hollow Earth. Lahat yan ay isa-isayin natin. Kaya ano pang hinihintay nyo mga dre? Samahan nyo ako na talakayin ng masinsinan lahat ng ito sa channel ko. Welcome sa channel na matataba ang utak. Ang utak mo sir, wisdom is power. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click lang ang subscribe button at bell notification para naman hindi ka nahuli sa mga pinag-uusapan natin. Ito yung unang topic natin mga dre, ang alien biscuit. April 18, 1961, sa Eagle River, Wisconsin, habang nagtatanghalian si Joe Simonton, isa siyang tubero mga dre, ay nakakita siya ng naglanding na UFO sa kanyang bakuran. Nilabas niya ito at nakita niya yung mga typical na nakikita natin sa TV mga dre at sa internet, yung itsura ng spaceship ng mga UFO. Bali parang mukhang flying saucer sila. Paglabas niya ay bumukas ang taas ng UFO at may lumabas na isang maliit na alien. Bali 5 feet ang laki niya. Ayon sa kwento niya, may dala daw na di umano na water jug ang alien. At sumenya sa kanya na gusto nito ng tubig. Kaya kinuha niya ang jug at tinignan niya sa malapitan ang mga mata nito. Pero sobrang penetrating daw mga dre ang sabi niya sa description niya, kaya umiwas na lang siya ng tingin. Nung napuno na niya ang jug at bumalik siya, nakita niya na may kasama pa palang isa yung alien at tila may dala siyang pagkain. Kaya nung binigay niya yung water jug, bali parang tinrade naman nung isang alien yung dala niyang pagkain. At tila itsurang biscuit ito mga dre. Pagkabigay ng pagkain kay Joe, ay umalis na yung mga aliens mga dre. At ang description niya, mga 2 hanggang 3 segundo lang wala na kagad yung spaceship nila. Hindi nakita sa ere. After umalis ng mga alien mga dre, ay tinikman naman ni Joe yung biscuit na binigay sa kanya.
At medyo naawa siya sa mga ito kasi lasa daw cardboard yung binigay sa kanya. Noong nalaman ng US government ang kwento ni Joe, ay pinuntahan siya ng CIA at ng Project Blue Book Science. Yung Project Blue Book Science, mga dre, ito yung agency ng US na nag-i-investigate sa mga alien encounters. At itong dalawang agency ng US ay kinuha yung biscuit na sample ni Joe at pinasuri nila ito sa US Department of Food and Drugs Laboratory. Ang lumalabas sa resulta ng biscuit ni Joe ay ito ay binubuo ng chemically modified terrestrial plants with buckwheat and soybeans and bran. Pero ang medyo nakakapagtaka dito, mga dre, kahit katiting na salt ay wala silang nakita dito. So, anong big deal naman kung walang salt? Ang mundo natin ay 75% or more body of water, mga dre. At ang body of water na to ay tubig alat. Kaya ayon sa mga scientists, lahat ng nabubuhay na organismo sa mundo natin ay merong trace ng sodium chloride or salt sa kada cells ng body nila. Kaya sa kamakatuwid, mga dre, totoo ang sinasabi ni Joe na out of this world nga talaga ang ebidensya na binigay niyang biscuit sa kanila. Pero ano nga bang indikasyon nito, mga dre? Bakit hindi kumakain ng salt ang mga aliens? Marahil lason ito sa kanila, mga dre. Pero ano nga bang patunay? Tandaan nyo ba yung mga pamahiin ng mga matatanda sa atin na maglagay ka ng asin sa pinto, bintana at bubong mo para pangontra sa mga masasamang nilalang? Hindi ba parang ang tindi ng connection nito, mga dre, dun sa claims na bawal yung salt sa aliens? Ayon din sa ibang alamat ay ang sabi nila, maglagay ka lang ng asin sa harapan mo ay hindi ka napupuntahan ng fairy. At ang pinakamatinding ebidensya, mga dre, ay yung sa religion sa Japan, ang Shinto. Bali ginagamit din nila ang salt para proteksyon sa mga masasamang nilalang, mga dre. At dito malaman natin na yung mga sinaunang tao na alam talaga nila na ang salt ay pangontra sa mga hindi taga dito sa mundo natin. At move on naman tayo sa second topic natin, mga dre, ang blood. Kapag nagsisimba tayo, mga dre, at susubo tayo ng ostya, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sinasabi ng pari na yun daw ay katawan at dugo ni Jesucristo? Kaya nung bata pa ako, ang pumasok sa isip ko ay hindi ba parang cannibalism to, mga dre? Kasi kumakain tayo ng katawan at dugo. Pero alam ko naman na hindi totoong katawan yun at dugo. Kaya parang sa murang isip ko ay hindi naman ako na-alarma. Pero hindi ko lang talaga maisip bakit ganun yung seremonya natin sa pagsisimba. Nalaman ko na lang na yun pala yung ginawa ni Jesus nung Last Supper niya. At yun din yung seremonya na ginawa niya na ginagaya naman natin sa pagsisimba natin. Pero hindi ba kayo nagtataka, mga dre? Bakit kaya sinabi ni Jesus Christ yun nung Last Supper? Sa mga kwento sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga dre, ay ayon sa kanila, ang dugo din ang iniinom ng mga vampira para sila ay maging immortal. At meron din version ang Greek text, mga dre, na tinatawag nilang
inumin na ichor or divine blood na kapag ininom mo ito ay magiging immortal ka. Kaya ano bang meron sa dugo mga dre? Noong July 30, 2019 sa Oregon, USA, natagpuan ng isang rancher ang 5 baka niya na patay. Pero ang kakaiba dito mga dre, hindi ito kinain kundi inubos lang ang dugo ng mga ito. Kung maalala ninyo mga dre sa mga news dito sa Pinas, meron din dito mga dre, manok naman ang version natin. At hindi lang manok, hindi lang baka, meron pang kasamang ahas, kangaroo, at iba't ibang klase ng hayop mga dre na nasa isip mo. Ang kinukuhanan ng dugo sa iba't ibang place sa mundo na hindi mo malaman kung ano bang ibig sabihin ng bakit dugo lang at hindi nila kinakain yung mismong animal na pinatay nila. Ngayon, sino naman ang suspect sa mga pangyayaring ito? Bali, ayon kay Linda Moulton Howe, isa siyang investigative journalist mga dre. At fascinated din siya sa mga kakaibang kaso na gaya nito. Sa isang interview niya sa isang babae na alien abductee o yung taong kinuha ng alien at dinala sa spaceship nila na taga Las Cruces, New Mexico. Ayon sa kwento niya, dinala daw siya sa spaceship ng mga aliens at sa spaceship na to ay meron daw kwarto na may malaking container. Na yung malaking container na yun ay may lamang dark liquid na may mga lumulutang na mga body parts. At ayon daw sa alien na nag-abduct sa kanya, ay yun daw dark liquid na yun ang pagkain nila at yun daw ang nagsusustain sa buhay nila. Bali, sinabi niya yung informasyon na yun telepathically mga dre. Yung mga aliens mga dre, ayon sa yung mga nakikita kong interview, hindi daw talaga sila nagsasalita ng yung bumubuka yung bibig. Bali, nakikipag-usap lang sila telepathically or sa isip mo lang. Parang titignan ka lang nila tapos alam mo na yung sinasabi nila. At ngayon naman mga dre, sa Santa Clara, California, Silicon Valley, may company startup na ang pangalan niya ay Ambrosia na nagsasagawa ng research mga dre sa pagpapahaba ng buhay ng tao. Ginagawa nila mga dre ay kinukuha nila yung blood plasma mula sa batang donor at nililipat naman nila ito sa mga matatandang patient para mag-improve yung health at humaba ang buhay nito. At ito na nga yung mga dre, parang kung mapapansin nyo, yung sikreto ng dugo, siguro sa tamang panahon ma-discover din natin siya at siguro isa rin to sa magiging susi ng paghaba ng buhay ng tao. Punta naman tayo sa last topic natin mga dre, ang god foods. Sa Greek mythology, ang Mount Olympus sa Greece ang tinatawag nilang home of the gods. Ayon sa kanila, ang gods daw ay kawangis ng itsura natin at ang kaibahan lang ay sila ay mga immortal. Dahil sa pagkain nilang tinatawag na ambrosia mga dre. Yung ambrosia, kung mapapansin nyo, yun din yung company na nasa Silicon Valley na nagre-research ngayon kung paano pahabain ang buhay ng tao. At ito nga ambrosia mga dre ay pinamimigay lang ng mga gods sa mga piling tao lamang. At hindi lang Greece mga dre ang may version ng ganitong mga pagkain. Sa China naman, meron naman silang tinatawag na peaches of immortality. At syempre sa Norse ay yung Ion's apple. At kung magre-research ka ngayon dre sa web, ay hindi lang Bible ang may mga
listahan ng mga taong umabot sa 900 years old or mga sobrang hahaba at sobrang tatandang tao. Marami din sa iba't ibang lugar, mga dre. Sa ancient Sumerians, yung mga kings nila. Sa Chinese, yung mga masters nila. Sa Persian Empire, mga dre, yung mga hari nila. Kagaya na rin ng sa ancient Rome. Pero ang napansin ko lang dito, mga dre, ay yung mga taong to, ito yung mga taong importante. Siyempre, yung mga masters, hari, at yung mga namumuno, at saka yung mga great philosophers, mga dre. Kaya, kung isipin mo, totoo kaya itong mga kwentong ito? Bali, sa opinion ko lang, mga dre, wala naman ako nakikitang dahilan bakit pepekiin ng mga sinaunang tao yung impormasyon na ito tungkol dun sa mga ninuno natin. At sa tingin ko, ngayon, kasi parang imposible yung ganyan. Pero, kasi kung tatanungin mo ako nung 1900s or panahon ni Rizal, tapos sasabihin ko na magkaroon tayo ng may cellphone na tayo ngayon, parang sasabihin ko nung panahon na yun, napaka-imposible naman na magkaroon tayo ng cellphone. Pero, ngayon may cellphone na tayo. Parang ganun din siguro, mga dre. Kung mag-a-advance na sobrang advance na ng technology natin na sa tingin ko ma-achieve din natin yan. Yung mga nangyayari dati. Na yung sobrang haba na edad ng tao. Kaya, ito na naman, mga dre. Salamat sa panonood ng video natin. At susunod na topic natin, mga dre, ay ang Hollow Earth. Kung medyo familiar kayo din sa terminology na hollow, di ba, parang butas. Ang ideya nito ay ang mundo natin ay merong sarili pang mundo sa loob niya. Kaya parang sasabihin mo parang napaka-imposible, pero i-discuss natin siya sa susunod na topic. At medyo bibigyan ko kayo ng mga case na parang magdadalawang isip kayo sa yung realidad na sabihin mo, oo nga no, malay mo nga no. Parang oo. Kaya napaka-interesante ang susunod na topic natin, mga dre. Kaya samahan niyo uli ako at abangan niyo sa next week ang Hollow Earth Theory. Salamat dre sa panonood. Sigurado ko na nagustuhan mo naman ang tinalakay natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click lang ang subscribe button. At pati na rin ang notification bell para naman hindi ka nahuli sa mga pinag-uusapan natin. Hanggang sa muli, mga dre. Namaste.